Iho, hindi mo dapat ginawa yon. Lalo na kay Bien. Sumusobra ka na, Argel. Parang hindi ka na abogado kung umasta. Dahil lang sa Bien na yun, pinagagalitan niyo ako ng ganito. Hindi naman natin siya kaano-ano ah. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Isa sa dahilan kaya nawawasak ang pamilya ay ang pagkaligaw ng landas ng ama ng sambahayan. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Argel sa ating dulang sa kanyang panahon. Esmer, malalim ng gabi. Matulog na tayo. Hindi pa ako dalawin ng antok, Alfon. Ano bang gumugulo sa isip mo? Ang sinabi ko ba kanina tungkol kay Ben? Yun na nga. Bakit? Ayaw mo bang bigyan ko siya ng pagkakataon? Hindi naman sa ganun. Nag-aalala lang ako sa posibleng mangyari. Tungkol ba sa lihim natin? Oo. Matagal na nating napag-usapan ng tungkol doon at kilala mo ko. Ayokong ipinagkakait ang karapatan ng aking kapwa. Naunawaan kita, Alfon. Sige. Ikaw ang bahala kung gusto mo siyang kunin bilang driver mo. Mabuti nga yun para may alalay ka. At nang hindi ka masyadong napapagod sa pagmamaneo. Daddy, okay lang naman na kumuha kayo ng driver alalay. Pero sana naman, wag yung bilanggo. Correction, son. Dating bilanggo. Dahil malaya na siya ngayon. Okay, dating bilanggo. Daddy, mahirap magtiwala sa ganong tao. Baka may gawing masama yun, mapahamak pa kayo. Maging kami ni Mami. Hindi tunay na kriminal si Bien. Napabarkada lang siya noong araw. Napagbintangan. Kaya nakulong. Kaya gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon. Pero Dad, ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Mga abogado tayo, and then, ang driver nyo dating bilanggo? Argel, hindi mahalaga sa akin ang sasabihin ng tao. Ang mahalaga sa akin ang kalooban ng Diyos. At ibig niyang tumulong tayo sa ating kapwa. At ito ang aking gagawin. Ito ang bahay namin. Bien, maupo ka. Ay, salamat po, Sir Alfon. Daddy, sabi ko na nga kayo ang dumating eh. May kasama pala kayo. Oh, yes, son. Siya si Bien. Ang sinasabi kong magiging driver, alalay ko. Bien, si Argel. Argel, kumusta ka? Daddy, alis na ako. May pupuntahan po akong kliyente. Sige. Mag-iingat ka, iho. Binatan na siya, Sir Alfon. You know what, Attorney Argel Veloso? You are acting like a child. Yun bang nagmamaktol dahil hindi na pagbigyan ng kanyang request? Russell naman concern lang ako sa daddy ko, kaya ako nagkakaganito. Pero naniniwala ako na alam naman ni Tito Alfon ang ginagawa niya. Siguro, may nakita siyang maganda doon sa dating bilanggo. Kaya niya tinutulungan. Na para sa akin naman, walang masama. Ay, nako. Mukhang wala yata talaga ako magiging kakampi sa isyong ito, ha. Pati ikaw na kaibigan ko. Kampi rin sa kanila. Bakit ba naman kasi? Bakit ang bigat ng loob mo sa driver alalay ng daddy mo? Dahil kung umasta siya, akala mo kamag-anak namin. Noon ngang unang magkita kami, parang gusto pang
maiyak, at parang gusto pa akong yakapin. Really? Bakit kaya ganun ang reaction niya? Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito. Sa kanyang panahon. Matagal ka na bang katulong din na Sir Alfon, Nena? Ay, oo, Vien. Mga 8 taon pa lang si Argel, narito na ako. Nagtagal ako sa kanila dahil mababait naman sila, lalo na sina Sir Alfon at Ma'am Esmer. Si Argel, mabait ba siya? Mabait din naman. Kaya lang may ayaw ako sa kanya. Mahilig sa alak. Eh, napapansin ko nga rin yun. Lagi siyang lasing kung umuwi. Kahit naman nung hindi pa siya abogado, ganyan naman yun. At hindi siya mapigilan ni na Sir Alfon? Eh, ganun na nga. Pero hindi naman siya magulo pag lasing na. Kaya lang kung minsan, dahil sa kalasingan, kung saan-saan na lang siya nakakatulog dito sa bahay. Para tuloy hindi abogado tingnan eh. Hindi dapat ganun si Argel. Baka siya mapahamak. Maraming tao ang napapahamak kapag nasa espiritu na ng alak. Bakit gising pa kayo? At saka, bakit kayo nagbukas ng pinto? Nasaan si Manang Nena? Sinabihan ko na siya na ako na lang ang magbubukas ng pinto para sa'yo. Para makapagpahinga na siya. Oh, ginabi ka na naman. At tulad ng dati, nakainom ka na naman. Naglilibang lang ako para mabawasan ang stress ko sa trabaho ko. Anak, baka madisgrasya ka sa ginagawa mo. Maraming tao na ang napahamak dahil sa espiritu ng alak. Bakit ka ba nakikialam? Si Mami nga hindi ako pinakikialaman eh. Tapos ikaw, na driver, alalay lang ng daddy ko? At saka huwag mo kong tatawaging anak ha. Dahil hindi naman kita ama. Argel, huwag ka namang sanang magalit. Nagmamalasakit lang ako sa iyo. Tama na! Hindi ko kailangan ng pagmamalasakit mo! Inaantok na ako! Umalis ka nga dyan sa daan ko! Bakit mo naman ako itinulak? Muntik na akong matumba. Pakilemero ka kasi! At nagsumbong pala sa inyo ang driver alalay nyo. Hindi siyang nagsumbong, kundi si Manang Nena. Si Manang Nena? Oo. Nakita niya at narinigan lahat. Iho, abay hindi mo dapat ginawa yon, lalo na kay Bien. Sumusobra ka na, Argel. Parang hindi ka na abogado kung masta. Dahil lang sabihin na yon, pinagagalitan nyo ako ng ganito. Hindi naman natin siya kaano-ano ha. Alfon, Hayaan mo ko, Esmer. Dapat nang malaman ni Argel ang lahat. Sabihin nyo na, Daddy. Ano ba ang dapat ko malaman? Ang lalaking nilalapastangan mo ay ang tunay mong ama. Hindi. Masamang biro yan, Daddy. Yun ang katotohanan. Nakulong ang iyong ama 3 taon ka pa lamang dahil sa kasalanan ng isa niyang barkada na siyang napagbintangan. Hindi. Isa akong ampon? Argel, At dahil doon, naghirap at nagkasakit ang iyong ina. Hanggang sa ipaampun ka sa amin bago sa tuluyang namatay. pero kahit ganon, anak, nakita't nalaman mo naman, di ba? Minahal ka namin. Hindi ito totoo! Argel! Hindi!
na ako babalik sa bahay na yon hanggang naroon ang biyan na yon. Kahit kailan, hindi ko matatanggap na ama ko ang biyan na yon. Ang kriminal na yon. Tapos, sina mami at daddy, niloko nila ako. Sinungaling silang lahat! Sinungaling! Mababangga ako! Mababangga ako! Rachel, anak. Kumusta na? Pakiramdam mo? Medyo nanghihina pa po, Mami. Grabe ang disgrasyang inabot mo, anak. Kinailangan kang salinan ng dugo. Nagkataon naman, naubusan ng dugong katipo mo ang ospital. Salamat na lang, may nagmagandang loob na katype mo ang dugo. Kaya nakaligtas ka, anak. Dapat ko po pala siyang pasalamatan. Sino po siya, Mami? Daddy? Si Bien, anak. Ano po? Ginawa niya po yun. Kahit hindi ko siya matanggap bilang ama. Oo, iyo. Dahil mahal ka niya. Oh, Bien. Saan ka pupunta? Bakit dala mo mga gamit mo? Aalis na po ako, Sir Alfon. Total, nakita ko na po ang aking anak at magaling na siya. Oh, hindi ka naman namin pinaalis. Pero galit po sa akin si Argel. Hindi niya ako matanggap. Ayoko na pong maging dahilan pa ako para maging magulo ang inyong pamilya. Oh, Sapat na po sa akin na lalaman kong nasa mabuting kalagayan na si Argel. Kung talagang mahal niyo po ako, Bien. hindi niyo po ako iiwan. Tatay Bien. Argel, tinawag mo akong tatay? Opo, tatay. Ngayon, nauunawaan ko na po ang lahat. At tinatanggap ko na po kayo bilang tunay kong ama. Argel, Patawarin po niyo ako sa mga paghamak na ginawa ko sa inyo. At sana po, itay, magsimula po tayong muli. Oo, anak ko. At babawiin natin ang mga panahong nagkalayo tayo. Tunay na mabuti ang Diyos maging sa taong nagkasala at nagsisi. Hindi niya itinutulot na maging hadlang ang madilim na nakaraan sa maliwanag na kasalukuyan sa kanyang panahon.